Hi! Alang-alang sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po ay si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, isang dipensor sa paniwalang Katoliko at isang Catholic faith lover. Now, ang ating gagawin ngayon, magbalita ako sa inyo ng magandang balita na masabi kong praise God o purihin ang Diyos. Okay. May nabasa tayong balita sa social media, sa Facebook, at gusto nating ibalita din sa inyo sa video na ito. Okay. Nabasa ko ito sa isang post o may nag-post nito sa Facebook at ang headline na mababasa natin sa pag-post nito ay Catholic World Report. Okay, balitang Katoliko. Okay, pang buong mundo na balita ito. Okay. Now, maniwala kayo sa hindi, babasahin ko ito. Okay? Nakasulat ito sa English. David Solomon, a longtime professor of philosophy at the University of Notre Dame and founder of what is now the Nicola Center of Ethics and Culture, recently entered the Catholic Church. According to a former student writing for Word on Fire. Okay, pasensya kung hindi tama ang pagkabigkas ko sa pangalan niya. Babasahin ko lang muli. David Solomon. Siguro ang iba sa inyo nakakilala sa taong ito. Okay? David Solomon. Batay sa nabasa natin dito, a long-time professor of philosophy at the University of Notre Dame and founder siya sa kilalang Nicola Center for Ethics and Culture. Ano ba ang pag-pronounce nito? Nicola o hindi ko sigurado. Okay? Nicola Center for Ethics and Culture. Recently entered the Catholic Church according to a former student writing for Word on Fire. Now, bakit sinabi kong magandang balita ito? Dahil parami ng parami ang nalalaman natin na mga hindi Katoliko, ang karamihan mga Protestante, ang na-convert sa Roman Catholic Church. Siguro kung tigpanood kayo ng cable TV, may worldwide Catholic TV na yung tinatawag na EWTN, EWTN TV, isang global Catholic network na ang founder sa network na iyan ay isang madre, si Mother Angelica. Si Mother Angelica pumanaw na, kinuha na ng Diyos. At may nag-succeed sa pagka-president niya sa network o sa telebisyong iyan. Okay. Noon, nang may cable TV pa kami, okay, nakasubscribe kami sa cable TV dito sa Dipolog, palagi akong nag-tune in sa telebisyon na iyan. Ang founder sa telebisyon na iyan ay si Mother Angelica. Okay? At bakit ko sinabi ito? Sinama ko dito sa video na ito. Dahil may palatuntunan kasi sa network na iyan sa TV, worldwide, may palatuntunang pinamagatang The Journey Home. The Journey Home. Okay? Ang programa na ito sa TV, may isang host na ang pangalan ay si Marcos Gruday, na ngayon sa aking nalalaman, may pumalit na sa kanya ang kanyang anak na si... Sino ba yung pangalan? Yung pangalan niya, ng anak niya? Hindi ko masabi, nakalimutan ko. Marcos Gruday yung una. Ang anak,
Ay, nakalimutan ko. Kayo na lang, no? Sa susunod ko na lang isabi. Dahil nakalimutan ko ang pangalan sa anak niya na ang pumalit sa kanya na pagiging host sa Palatuntunang ito. Sino ba to? Yun? Okay. Okay. Bakit nakalimutan ko? Dahil hindi na kami nakasubscribe ngayon sa cable TV. Dahil internet na ang ginagamit namin sa pagpanood ng TV at sa online na at nag-unsubscribe kami. Pinaputol namin ang aming subscription sa cable TV para pagbawas naman ng bills, bayaran monthly sa bills namin. Dahil pwede naman kaming makapanood sa internet. Siguro nakikita ninyo sa yung black na makikita ninyo, TV yan. Okay. At naka-internet kami, so parang makapag-save kami ng bills, pinaputol namin ng cable namin, subscription. At kung manood kami, sa internet na kami manood, yung sa online. At wala pa kasing wala pang EWTN, no? Siguro hindi ko lang alam pa na may link sa online din yung EWTN, kaya hindi ako nakapanood. Now, bakit sinama natin ang pagbalita nito sa video natin, yung EWTN network, no? Dahil sa palatuntunang The Journey Home na makikita natin sa network na iyan, ay ang format sa television program na iyan ay mag-imbita iyan ng mga convert, mga convert sa paniniwalang Katoliko, mula Protestante, mula Seventh-day Adventist, at ano pang samahan, na may mga membro silang lumipat na convert na sa Katoliko. Ang iba pa sa kanila ay mga former pastors, former ministers na nag-convert sa Katoliko. At yung iba naman, dating Katoliko, humiwalay at bumalik. Yung tinatawag nating mga rebirths. So yan, no? Sinama ko sa video ito dahil may connection ito sa ating binalita sa inyo. Na kung makita ninyo, pwede kayong mag-search sa YouTube o sa EWTN.com, yung archives nila sa TV, ang pinamagatang The Journey Home, no? Para mapanood ninyo yung mga past programs na may invitation sa programa na iyon na ini-invite ang mga converts at ini-interview. So, para makita ninyo yung mga past television programs sa Journey Home. Para makaroon kayo ng maraming ideya kung bakit may mga nagbabalik loob na sa pananampalatayang Katoliko at ang iba sa kanila ay mga convert o mga hindi Katoliko na na-convert sa Katoliko. Okay. Now, sinama ko yan dahil itong binalita natin na nabasa ko sa social media, na bagong balita ito na si David Solomon, siguro ang iba sa inyo nakakilala sa kanya, na isang long-time professor of philosophy at the University of Notre Dame and founder of what is now the Nicola Center for Ethics and Culture, recently, bago lang, okay, entered the Catholic Church according to a former student fighting for Word on Fire. Okay, magandang balita ito. Parami na talaga yung ginatawag nating na-enlighten o nakakaunawa sa pananampalatayang Katoliko, at nakita nila na parang
nakita nila ang beauty sa Roman Catholic Church, no? Bakit sinabi natin ito? Dahil kung ang ibang mga kapatid naman natin ang magsasabi, yung hindi pa na-convert, yung iba sa kanila, mga anti-Catholics, iba din ang sasabihin nila, no? Mga negatives din about Roman Catholic Church ang ibalita nila sa inyo, para din yung iba sa kanila, para lumipat tayo at mapunta sa kanila. Pero kung hindi niyo alam, o pinaalam ko sa inyo, no? Na kung may mga humiwalay sa Katoliko, no? May bumalik din at may na-convert din. So ito, no? Bagong balita. Maraming salamat, Panginoon. Praise God. Purihin natin ng Diyos na si David Solomon, isang professor of philosophy sa University of Notre Dame, founder pa, na sa kilalang Nicola Center of Ethics and Culture, bago lang, no? Nag-convert, no? Ni-join, okay? Nag-join siya sa ating Catholic Church, batay sa sinabi ng former student na nagsulat, no? For Word on Fire, okay? Now, yan ang balita natin sa ngayon. Now, dami pang gusto kong sabihin, no? Tungkol sa mga converts at pati ako may conversion story din ako, no? Pero hindi ko lang isama dito sa video na ito. Na sabi ko din ito sa mga program ko sa radio, Tagalog, at meron ding Bisaya. At yun lang, no? Pasensya na hindi ito natin inihanda. Kaya may mga stammering tayo. But ang importante, may nabalita ko sa inyo ngayon sa video na ito na posible ding mag-inspire sa inyo, no? Sa Catholic faith, at yung mga nakapanood sa video na ito ngayon na hindi pa Katoliko, ma-encourage kayo na magsusuri sa Katoliko. Kung bakit, kung may maraming humiwalay sa Katoliko, may marami namang bumalik at may maraming na-convert galing sa ibang paniwala. So, siguro ang iba sa inyo sa ngayon negative pa ang inyong pag-iisip sa Roman Catholic Church. So, para malaman din ninyo kung ano din ang dahilan kung bakit may na-convert at may na-revert o bumalik, so inanyayahan ko kayo na magsusuri. Okay, alamin ninyo sa social media. Okay, kung magawa ninyo, magtanong kayo sa mga kakilala ninyong knowledgeable na Catholic. By the way, yung mga debate o yung halimbawa, isa kayong debater, a non-Catholic debater na gusto kayong makipagdebate sa mga halimbawa Catholic faith defenders o mga kasamahan ko o ako ba mismo. Now, kung gusto kayong makipagdebate na ang pakay ninyo para ma-establish ang katotohanan, para malalaman ang katotohanan, ang aking suggestion sa inyo, piliin naman ninyo yung mga Katoliko na nakakaalam, no? Para talagang informative at matutuhanan ang dialogue, no? At dapat nating gawing basihan, no? Bakit sinabi kong piliin ninyo na yung taong o yung debater na gusto ninyong madebate, bakit mag-suggest ako sa inyo o ano ba sa ibang term, hindi ko masabi sa ibang term. Gusto kong piliin ninyo o dapat ang piliin ninyong debater na maging opponent niyo sa debate yung nakakaalam. Yung may enough na kaalaman talaga sa Catholicism. Dahil kung piliin ninyo yung mga Katolikong kulang sa kaalaman, hindi ninyo hindi ma-represent ng tama o ng buo, no? ng kumpleto
kung ano talaga ang Roman Catholic Church. Siyempre naman, kahit na kayo siguro kung ang debater ng Katoliko ay mataas ang nalalaman, yung may alam talaga, at yung pipiliin niyang opponent sa debate niya ay yung membro lang na hindi masyadong nakakaalam sa paniwala nila, siguro sasabihin ninyo hindi fair o hindi match, di ba? Sasabihin ninyo. So kaya kung kayo, mga debater kayo na hindi Katoliko, gusto makipagdebate ng Katoliko, piliin nyo yung mga Katolikong debater na nakakaalam talaga kung ano talaga ang Roman Catholic Church. Dahil may nakita o may napapansin kasi akong hindi lahat ha. May debater kasi na nakilala ko, hindi ko lang pangalanan, na para bang ang gusto niyang piliin na maharap niya sa debate ay yung Katolikong kulang ng kaalaman. Now, ano ang posibleng nasa isip niya kung pipiliin niya yung Katolikong debater na kulang ng kaalaman? Oh? So, siguro gusto niya na sigurado siyang manalo. No? Para yung mga taong makapanood sa debate makasabi na okay, hindi pala totoong iglesia o simbahan ng Roman Catholic Church dahil ang nag-stand sa side ng Catholic Church ay natalo. Natalo sa debate. So, dapat siguro kung totoong talo man ang Catholic Church, yung debater naman na totoong nakakaalam talaga sa Catholic faith. Dahil kung Katoliko na hindi makarepresent sa totoong aral Katoliko, sa tunay na aral Katoliko, alam naman kung kung masabi nating informative at talagang matutuhanan ang debate na iyon. So, ang gusto nating debate ay yung dalawang debater ay nakakaalam sa both sides. Meaning, halimbawa ako, pero sa totoo lang, kung ako ang inyong tatanungin, hindi ko masabing marami ang alam ko. Ang dami pwedeng hindi ko alam. Kaya hindi ko masabi sa aking sarili na talagang magaling ako. Marami na akong alam, no? Dahil may marami pa akong hindi alam. Pero kung magtanong kayo bakit ang nasa isip ko ngayon ang katotohanan nasa Roman Catholic Church, yun kasi ang resulta sa aking pagsusuri na ang fullness of the truth nasa Roman Catholic Church. Pero kung iharap ako sa debate, pwedeng haharap ako pero hindi ko pa masabing professor na ako. Magaling na magaling, no? Especially sa mga references, no? Kulang ako sa references, but kung gusto ninyong makipagdebate na all-knowing talaga, masisiguro ninyo, ang hahamunin ninyo ay yung mga Katolikong mas nakakaalam sa akin. No? Ako, pwede akong harap, pero sabihin ko sa inyo, hindi kayo maka-expect sa akin ng marami o ng mataas. Pwede sigurong may kasamahan akong magsasabi na yun si Veritas hindi pa yun magaling, kulang pa yun ng kaalaman. Tatanggapin ko kung may ganyang komento na may mga Catholic faith defenders ang magsasabi na si Veritas, si Silbert kulang ng kaalaman. Kaya hindi pwedeng maka-represent siya ng mataas sa Roman Catholic side sa debate, no? Pero ako, haharap ako sa mga debate kahit na hindi ako maraming alam, no? Dahil love ko kasi ang pagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. At I'm praying naman na makapagdepensa naman ako kahit na hindi pa ako masyadong marami ang nalalaman. Hiningi ko sa Diyos na makapagdepensa na ako
makapagtanggol na ako kahit na ito pa lang ang aking nalalaman. Dahil love ko kasi ang defending the faith. No? Kung mahal natin ang isang paniniwala, mahal din natin ang pagtanggol nito, mga kapatid at mga magulang. Now, yung mga Katolikong nanood sa video na ito, pray for me. No? Okay, ipagdasal ninyo ako na ma-improve pa ang aking pagka-Catholic faith defender, Catholic faith lover, para ma-i-depensa ko ang ating paniniwala ng high level. Sa ngayon, hindi ko pa masabing high level na ang aking defense dahil kulang pa ako ng experience siguro, kulang pa ako ng kaalaman. Pero yun na, ang main message natin sa video na ito ay yung about sa isang professor, isang kilalang philosopher, philosopher ba ito? Hindi ko alam. Professor of philosophy at the University of Notre Dame, founder sa Nicholas Center for Ethics and Culture, bago lang, no? Na-converted sa Catholic Church, no? Bago lang nag-join sa Catholic Church, no? Batay sinabi ng former student riding forward on fire. Okay? Yan lang muna ngayon, no? Parang siguro humaba. Okay. Hanggang sa susunod na video natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bye-bye! I love you!